Sir Rodo Ielo po. Concern lang po ako sa mga probinsya, sir, no? Sa mga malalayong lugar. Makakalain nila sa Metro Manila lang. Paano po mapalawig ninyo o mapalawak ang laban ninyo, lalo na sa mga probinsya? Karamihan kasi doon takot, pati mga media. Alam nila na nasa admin o malapit ka ng walis. Paano po? Anong hakbang ng PDP na mapalawak ang inyong panawagan, lalo na sa mga probinsya? Ako na muna sasagot dyan. Kasi naintindihan ko yung concern ng ating mga kababayan na sa iba't ibang mga probinsya. Pag binabasa ko yung kanilang mga komento doon sa aking posting sa page ko, yan din ang kanilang sinasabi. Gusto namin sumama, gusto namin punta sana dyan sa Maynila, pero siyempre sa kakulangan ng resources, wala kaming pamasahe, paano yung pagkain namin na may ilang araw, ganyan. Pero alalahanin natin mga kababayan, yan ang kagandahan ngayon ng teknolohiya. Meron tayong social media. Pwede na po nating makita, makasali tayo, kahit na hindi po tayo physically present. Kaya nga po kami sa PDP Laban ay itinayo itong regular na kapihan sa PDP para makapagbigay ng information, magkaroon ng interaction, balitaktakan natin, at palitan tayo ng mga kuro-kuro, mga informasyon. So yun ang reason kaya nandito tayo ngayon. So ito, nakakatawa yung mga ibang komento nila sa akin, Attorney Raul, malapit ka naman kay Manong Chavit. Bakit hindi ba pwedeng sabihin mo kay Manong Chavit magpadala ng barko rito sa Mindanao, ganyan, magpadala ng kay baka yung aeroplano niya pwedeng magamit. Well, alam ko yung mga ganon, medyo part of yung humor, sabi nga nila. Tapos meron pang nag-comment sa akin, baka Attorney Raul, pwede namin hiramin yung baka mo, sakyan namin, punta kami ng Maynila. Wala kayong masakyan. You know, diyan mo makikita yung enthusiasm ng ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Bukas yung kanilang isipan at mga kaloob po nila at nakiki-participate sila. So nandiyan na po yung PDP Laban. Ang tawag natin doon, participatory democracy. Participatory democracy means not just physically you are present or what. You can do it in so many other ways. Kaya ito yung panawagan natin sa ating mga provincial chapters sa buong Pilipinas ng PDP Laban na bigyan po natin ng platform yung ating mga kababayan po sa inyong iba't ibang mga lugar sa probinsya na ito po, yung PDP Laban Kapihan ay mag-tune in po kayo sa channel ng PDP Laban. Yan. Kapeni, ikaw yung malapit sa mga ordinaryong mamamayan ng Kabaynilan. Yes, totoo po yun. Sabi nga nila, yung participatory governance is very important. And that's the reason why kailangan namin ng participation ninyo. Dahil, unang-una, questioning yung legality at saka pagiging matatag ng mga statement ni Congressman Saldico. Bakit hindi mo muna questionin yung mga ginawa nila sa past na may kasabihan na nag-trending that bending the law is better. Tapos nasundan pa ng iba't iba pang nag-apply ng word na yon na bend the law na ginawa na rin to sa iba't ibang departamento. Nakita ninyo yung ginagawa, it's only justification para to delay lahat ng gustong marinig ng taong bayan. Alam niyo, sa totoo lang, yung pahayag po ni Saldico kahapon ay talagang kinalampag ang ating bansa at ang ating mga kababayan. Ngunit, kung ang magiging parang scapegoat dito o rason is sasabihin, hindi ito matibay at hindi nila bibilihin ang pahayag ni Saldico dahil hindi siya under oath, right? Yung mga nag-under oath na nga before na hininga nila ng mga statement, na-bend pa nila yung statement. Pwede naman yan to follow what is important is nagpahayag. And in fact, meron na pong part 2 na dapat natin sumaymayan. Alam mo, ang weakest na bagay na magagawa mo kapag may mga pagpapahayag na kinokondena ka sa isang maling ginawa mo is yung pinaka-weak is yung defense na ginagawa is yung denying it. Right?
wala silang ibang pwedeng gawin this time kundi ilihis ang taong bayan para magmukhang mahina yung mga pagpapahayag ni Saldico kahapon. At tungkol naman po sa mga kababayan natin mula sa malalayong lugar, alam niyo yung layo na yan ay hindi po yan hadlang para marinig ang mga tinig ninyo at gagawin nating boses. Kaya through this social media, we are very lucky dahil naabot natin ang panahon ng social media. Dahil yan ay matagal nang nangyayari, tumindi lang ngayon. Why? Dati kung ano ipapalabas sa telebisyon ay inaabangan nating news, yun lang ang paniniwalaan natin. Pero ngayon, may vlogger tayo, merong media na talagang may freedom na magpahayag. Kaso ingat lang tayo dahil iba ngayon. Iba po ang labanan ngayon. So, buntot natin, hila natin, ingatan natin ang ating sarili para ipagpapahayag natin para malaman ng sambayanang Pilipino ang totoong nangyayari. Ingayan ninyo, pero pag-ingatan din ninyo ang inyong sarili dahil nakasalalay po ang laban natin sa bawat isa. Ang paninindigan natin sa katotohanan. Pwede naman tayong tumanggap, pero wag natin ibenta ang ating dangal sa pamamagitan ng pati boses natin, iipitin, at hindi tayo makakapagpahayag. Ano, pag nalugmok tayo, what will happen to our country? Papayag ba tayo ng ganon? 60 pesos na po ang peso. $2. Yun na lang po ang basihan. Magsi-60 na po. Nahiya pa eh, baka may point something pa. Yan lang po. Next question, please. Sir, nasagot po ba yung question Opo, niya? thank you po. Sige po, salamat. May idadagdag si Rob. Okay. No, but PDP is also participating dun sa ginagawang People's Congress. The idea of the People's Congress is to amplify the voice of the people. But basically, we will also bring in some experts locally, and more importantly is makinig tayo dun sa anong sinasabi ng taong bayan. And this is our way na parang yung mga local issues and yung particularly yung flood control, corruption and others ay marinig natin hindi lang from the part of Manila or NCR but also dun sa mga probinsya. So if gusto nating marinig, this is not, parang it is not spearheaded by PDP in a sense, but PDP particularly is participating in it, and usually it's organized by the people. So yun lang yung parang ginawa nating structure around it or initiative called the People's Congress, kasi nga sometimes in a situation like this na parang halos ang naririnig lang natin is actually one side, and it looks like, it seems like the institution is heavily captured right now to only advance one side of politics, kumbaga, then we need to provide an avenue na ang maririnig ngayon kung yung talagang totoong boses ng mga tao. So that's an avenue para ma-increase natin yung awareness and accountability. So if you want to do it in your localities, you can get in contact with PDP and we can channel you to those na mga nag-organize na mga People's Congress in provinces, municipalities, and cities. Thank you po. Taas dyan, may dagdag lang Okay. po. Sa ngayon po, kumakalat po yung part 2. Ibalik ko lang po dun sa unang question about po dun sa statement po ni Saldico. Ito po ngayon yung lumalabas na part 2. Tapos marami po ang mga kababayan natin na magpahanggang ngayon ay nakatakip pa rin ang kanilang nakapiring pa rin ang kanilang mga mata at tenga, nakatakip pa rin para sa tunay na katotohanan ng pagpapahayag. Ito nga po, may mga kumakalat na AI lang pala, wag paniwalaan. Kayo ba gagamitan ninyo ang inyong sarili ng AI tapos using your own page? Tama. Sa mga kababayan natin na magpahanggang ngayon ay bulag sa katotohanan, itikom na lang po ninyo sana ang inyong mata at bibig kasi nadadamay ang iba nating kababayan. Dahil kung gusto ninyo, yan ang pili niyo, choice nyo, okay lang. Pero yung ilihis ang katotohanan, hindi po yan. Hindi po yan makatarungan. Bayang Pilipinas ang ating pinaglalaban at pinaninindigan. So, huwag tayong magbulag-bulagan sa katotohanan at magbingi-bingian sa mga naririnig na dapat naman ninyong namnamin at pakinggan ng paulit-ulit.
bago nyo ipahayag na ito'y AI. Si AI is the word for today at saka napaka-sikat niya ngayon. But the truth is, babalik ko ulit yung aking statement po. Kung AI ba yan, gagamitin mo yung sarili at pribado mong Facebook at inyong page? O. At saka, syempre, pag AI, maganda ka sa AI. Tingnan nyo nga, hapis-tapis yung mukha ni Saldi ko doon. Payat na po. Maawa po kayo sa tao. May dagdag ako sa AI na yan. Sinasabi nilang AI, pero nakakatawa naman na nagkagulo ang Malacanang. And perhaps even nag-meeting pa sila para maglabas ng emergency na press con kung sasagot lang pala sila sa AI. Diba? So it doesn't make sense at all. At ang involved sa AI, isang tao lang, pero ang daming sumagot. Ayan, Kathy. Yes, AI technology, AIT. Ang inuuto tayo. 'Di ba? AI technology. And apparently, alam mo, ang hamon ko na lang, pag sino man nagsasabi sa inyo, dyan sa inyo, na AI ito, dalhin natin sa forensic expert. And alam ko, papayag si Saldi ko na gawin yan. Forensic expert here, US, Asia, China, saan man ng parte ng mundo. At ang AI ho, mahirap sundan ang shadow. At nakikita nyo, hindi maganda ang ang itsura niya, ang ipin niya, lahat sa kanya. Even ang lighting niya hindi okay. Pag sinabi mong AI, enhance yan. Hindi yan pwedeng, yun naman may pintas. Almost perfect. Ganun yun. May gumagawa nga ng AI, Diba? So, ganito na lang. Ang panawagan natin, dyan sa mga sinasabi ninyo na pinaglalaban ninyo, kahit na anong kulay po ng politika meron kayo, hubarin nyo ang kulay ng politika ngayon. Kung totoo ang sinasabi nyo na para sa bayan, ang pinaglalaban ninyo at nagmamalasakit kayo sa bayan, dapat nating panugutin yung totoong may sala. Magkaisa tayo. Yung mga may personal na away, galit, wiset, inggit, whatever you call it, if this is really your call to have a proper, talaga magkaroon tayo ng tamang pamumuno at magkaroon ng mga leader na talaga namang ang pagmamahal is para sa bayan at sa kapwa Pilipino. Tumayo tayo at lumabas tayo, manindigan tayo, manawagan tayo ng mapayapa na dapat karapatan natin na magkaroon ng tamang pamumuhay at maayos na pamumuhay sa ating bansa. And we deserve better. Lumabas po kayo at magsama-sama tayo. Wala hong pangiinsulto dito, but bagkus ang tunay na pagmamahal sa ating bayan. Ako naman, baka po kasi distracted kayo, no? Kasi lumabas ang part 2 at ngayon nandito kayo. So hindi nyo alam kung anong uunahin nyo, kung makikinig kayo sa amin o ipe-play nyo yung part 2. Tama, no? Eh di sana umalis na kayo. Aywa! Joke lang. Hindi. Alam na Kaya alam bibigyan ko na lang kayo ng summary para ibaba nyo na yung mga telepono nyo. Ito na, nakababa na. Oh, yung part 2 po, una, ang sinabi po ni Zatico, pinatutuhanan po niya yung sinabi ni Orly Gutesa. Pinatutuhanan niya, sinabi niya na ako po ay nagre-report lang ko, ha? This is fair and true reporting, walang dagdag, walang bawas. Ang sinabi niya, nagdala siya, tama ang sinabi ni Orly Gutesa na nagdadala sila ng pera sa Malacanang. Number 2, sinabi rin po ni Zaldico na totoo po yung 100 billion na insertion and on the condition na ang 25% ay ibibigay po sa Speaker at sa Pangulo mismo. Sa Pangulo lang po, 25 billion daw po di umano ang binigay sa Pangulo. Okay? So yan po yung gist ng statement niya. Number 3, hinahamon po ni Zaldico ang ombudsman na kung totoo po daw ang sinabi ni Ombudsman Remulla na magiging patas siya, imbestigahan niya yung kanyang fraternity brother. Na yun po ay salita ni ni Zaldico.
para po malaman kung totoo ba talaga yung sinasabi na 25 billion at yung mga rimowa ng mga maleta. At pang-apat, sinabi rin po niya na dapat maging subject din to ng investigation ng mga congressional bodies. Okay? Sinabi ko lang po ito para makinig na kayo ulit sa amin. Susugan ko lang yung mga una-unang nabanggit na. Nakikinig naman eh. Alalahanin natin yung 100 billion na ito na binabanggit ni Congressman Saltico, that is only for the 2025 budget. 100 billion lang. Wala pa po yung 2024 budget. Wala pa po yung 2023 budget. At saka yung half of 2022 budget. Siya yung chairman ng Committee on Appropriations eh. At alam naman po natin kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng chairman ng Committee on Appropriations kung merong pahintulot ang tunay na namumuno sa opisina ng kanyang pinaglilingkuran. Hindi naman po magagawa yan ng chairman ng committee kung hindi po may clearance ang totoong pinuno ng kanyang opisina. Alam ko po yan kasi matagal po akong nanilbihan sa Kongreso ng Pilipinas eh. Nakakausap ko yung mga dating mga chairman ng Committee on Appropriations mula noong 1987 to 92, the late Congressman Rolando Andaya Sr. Tapos 92 to 98, yan pa rin, their Speaker Divinesia, siya pa rin. And then you have Manny Villar, then you have Speaker Belmonte, then Divinesia again, and then Nograles. Lahat po yan nanilbihan po ako as lawyer, one way or the other in various capacities. So alam ko na wala rin talagang totoong kapangyarihan yung committee, any committee for that matter, chairman ng appropriations or ways and means or accounts, pag wala pong bindisyon ang pinakamataas na opisyal po ng Kongreso. In the same manner, ganoon din po sa Senate yan. Because I work also in the Senate as Chief of Staff of one Senator and then eventually as consultant of the Commission on Appointments, and some other senators I have served as their counsel. So alam ko rin po yung kalakaran. Kilala ko lahat yung mga personalidad na yan na ngayon matataas na yung kanilang mga position, cabinet positions o cabinet rank positions. Yung mga binabanggit na mapangalan ni Undersecretary Roberto Bernardo, kilala ko yan si Robert. Ano pa lang siya no? Minor official lamang po yan ng DPW sa isang district engineering office somewhere in southern Tagalog. Then eventually naging city engineer siya ng Manila, then assistant secretary. I know him that well. At yung sinasabi niya, totoo lahat yun, pero kulang. Kulang pa rin, Robert. Sabihin mo pa yung mga totoo. Dahil kulang pa yun. Kulang pa yung mga binabanggit mo. Meron ka pa rin mga tinatago. Well, naiintindihan ko na mahirap sa'yo na sabihin nila, para mong trainador, pinagkanulo mo si Senator Bong Revilla na kaibigan mo at kaibigan din natin, si Secretary Malbunuan, sinasabi mong siya yung mentor. I believe you. No? But you have to tell the truth now because, well, gas-gas man ito, the truth will set you free. But you are going to tell half-truth. You are not going to be totally liberated or become, exonerated for whatever. Tapos ito, ano ang pwedeng gawin ngayon? Ako'y nalulungkot kasi sabi ko, I'm really a Catholic person. Ang religious belief ko ay been taught and I've grown and studied in Catholic school. Pero may mga nabasa po akong pahayag po kasi ng pamunuan po ng Katoliko ng CBCP. In regard specifically, nung una yung Truth Commission na yan, I debunk it and I really criticize them for coming out with a statement that urging the establishment of a Truth Commission which will investigate further AGK and drugs, war on drugs of the Duterte. Ano? Pinag-uusapan na natin dito, flood control na malawakan tapos isisingit nyo ito. What is this? Diversion? And then you are going to be part of a diversion? And being the largest religious denomination, we are going to be playing the same tune. Hindi ako papayag, no? Kaya ako nasasaktan. No? Secondly, ito na naman, naglabas ng statement kahapon. After Saldico came up with his part 1 statement, pagbasahin mo, suriin mo po yung nandoon. Of course not, we are not going to agree with that. No? We are not
going to sacrifice transparency for cover-up. Kasi apparently, sabi niya, huwag niyo masyadong paniwalaan. Yung mga that is not going, I hope that is not going to be exploited is for political purposes. No such thing anymore that political exploitation will happen here. PDP Laban or the Duterte family will not take advantage of the statement of Saldico in order to what? Advance their political agenda? No. The political agenda of the Duterte are well in place. It's a matter of time only that we are going to see another Duterte presidency in 2028. And that is what some of the groups that are trying to ride on the issue of corruption, but they are not asking to hold accountable the real culprit. Ang kanilang tinuturo, hindi, Duterte pa rin ang inyong dapat nasisihin. So doon po ako talagang hindi sumasang-ayon. Dito po sa isyong ito ng flood control corruption, ito lumabas na yung second. Sabi ko hanggang 300 parcels yan gagawin ni Saldi ko. Tapos sasabihin mo, AI. Sabi nga ni Ma'am Cathy, pag AI yan, titingnan nyo mga colors, etc. O kaya yung mga shadow. Lahat yan, almost perfect. Ako, mga kababayan, walang AI ito. Kulay verde po ako at hindi po ito magbabago. Perfect. Ayan, so bago tayo